GMRC 4, Quarter 4, Week 2, ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Mga kasanayan at layuning pagpakatuto. A. Naiisa-isa ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pamayanan. B. Naipaliliwanag na ang pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan ay mahalagang gampanin para sa ligtas, maayos at mapayapang lipunan. C. Nailalapat ang mga alituntuning sinusunod ng pamilyang kinabibilangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto? Tayahin ang dating kaalaman sa paksa gamit ang noon at ngayon na graphic organizer. Sagutan lamang ang unang column nito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto. Ibigay ang pansariling kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin ito sa isang pangungusap. Salita. 1. Batas. 2. Kahalagahan. 3. Tungkulin. 4. Alituntunin. Kalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paunang tanong. Ano-ano ang mga alituntunin na sinusunod mo at bakit? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Isip, usap, sulat, ulat. Gawin ang isip, usap, sulat, ulat na gawain bilang paraan ng pagsagot sa paunang tanong. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pag-iisip. Kasama ang iyong katabing mag-aaral, mag-isip kayo ng tig-dalawang alituntunin na iyong sinusunod at ipaliwanag kung bakit nyo ito sinusunod. Maaaring ang alituntunin na ito ay mula sa tahanan, sa paaralan, sa kalsada o sa pamayanan o kahit saan. Isulat ang inyong sagot sa iyong kwaderno. Pag-uusap. Magdagdag kayo ng isa pang magkapareha at bumuo ng isang grupo na may 4 na miyembro upang pag-usapan ang kani-kaniyang sagot sa tanong. Ang pag-uusap na gagawin ay pagwawasto at pagpili ng pinakaangkop na mga sagot sa tanong mula sa mga ideyang ibinahagi ng bawat isa. Siguraduhin ang bawat isa ay magpapahayag ng kanyang sagot sa tanong. Pagsusulat. Isusulat sa Manila paper o sa whiteboard ang napagkasunduang mga angkop o naiwastong sagot. Pag-uulat. Iuulat sa harap ng klase ang isinulat na mga sagot o ipaliwanag. Pagproseso ng sagot. Meron bang mga alituntunin na alam mo ngunit hindi mo sinusunod? Ano-ano ang mga ito at bakit hindi mo ito sinusunod? Ipaliwanag. Mga alituntunin o patakaran kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Ang mga patakaran o alituntunin ay nasa lahat ng dako. Ito ay nasa tahanan, kalsada, silid-aralan, palaruan, at sa maraming lugar na pinapuntahan ng mga tao, maging sa mga pang-araw-araw na gawain, ay may mga patakaran o alituntunin na dapat sundin. Mga alituntunin o patakaran kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Bakit may mga patakaran o alituntunin? May mga patakaran o alituntunin sapagkat tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Upang mapangalagaan ang mga karapatang ito, ay binubuo ang mga alituntunin bilang kaakibat ng mga tungkulin ng bawat isa. Ito ay paraan ng pagpapanatili at pangangalaga sa karapatan ng lahat.
Meron tayong maraming karapatan upang mapanatili tayong ligtas at malusog. Ang mga karapatang ito ay mga patakaran na nagsasabi kung paano natin dapat tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Ito ay mga patakaran na dapat igalang at sundin ng mga tao. Sa bawat karapatan na mayroon ang isang tao, ay mayroon itong kapantay na mahalagang tungkulin o responsibilidad na nagsasabi kung paano siya dapat kumilos. Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga karapatang ito. Pangalan. Bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng pangalan kapag sila'y isinilang at ang tungkulin na igalang ang mga pangalan ng iba. Ligtas na tahanan. Bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas na tahanan at ang tungkulin na laging alagaan ang kanilang tahanan at panatilihing malinis ito. Pagkain. Bawat bata ay may karapatan sa masarap at malusog na pagkain. At ang tungkulin na hindi sayangin ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Trabaho. Bawat magulang ay may karapatan na payagan na magtrabaho at kumita ng pera. Ang kanilang mga anak ay may tungkulin na hindi sayangin ang pera na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Bilangguan. Bawat bata ay may karapatan na hindi isama sa bilangguan kasama ang mga matatanda. At ang tungkulin na hindi magsinungaling, mandaya at magnakaw. Relihiyon. Bawat bata ay may karapatan na pumili ng kanyang relihiyon at ang tungkulin na igalang ang kanilang relihiyon at ang relihiyon ng iba. Pagka-pribado. Bawat bata ay may karapatan sa kaunting pribadong lugar, gawin ang ilang bagay nang hindi pinagmamasdan ng iba, at ang tungkulin na igalang ang pribadong lugar ng iba. Opinyon. Bawat bata ay may karapatan na sabihin at isipin ang kanilang nais, at ang tungkulin na hindi magsabi ng pangit, di makatao, at masasakit na salita sa iba. Proteksyon. Bawat bata ay may karapatan na maprotektahan at hindi masaktan, at ang tungkulin na hindi saktan ang ibang tao o hayop. Ang mga karapatang nabanggit ay may kasamang tungkulin o responsibilidad na nagsisilbing mga alituntunin para sa lahat. Sa ganitong paraan ay nasisiguro nating na pangangalagaan ang ating mga karapatan habang iginagalang ang karapatan ng iba. Ito ay mahalaga upang mabuhay ng ligtas, maayos at mapayapa bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto. Pagkatapos nating basahin ang pangalawang paksa. Una, ipaliwanag kung ano ang mga patakaran sa pamayanan para sa iyo. Kumpletuhin lamang ang unang pangungusap sa kahon. Kalawa, isulat ang 7 sa mga alituntunin na iyong natutuhan at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Paglalapat at pag-uugnay. Ano ang alituntunin? Paano ito nakatutulong sa mga pagtataguyod ng ating mga karapatan at tungkulin? Ipaliwanag. Ikatlong araw. Ano ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas? Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng mga patakaran at alituntunin at batas ay ang mga kahihinatnan na nakaakibat sa paglabag ng mga ito. Pareho itong itinatag upang maging daan tungo sa kaayusan, ang pagkakapantay-pantay at kaligtasan. Ngunit may seryoso ang mga batas kaysa sa mga patakaran.
Ang mga batas ay ang legal na bersyon ng mga patakaran. Noong ikaw ay bata pa, itinakda ng iyong mga magulang ang mga patakaran na dapat mong sundin sa inyong tahanan. Sa lipunan, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na dapat sundin pagdating sa tamang edad. Kapag ang isang patakaran ay nilabag, ang mga kahihinatnan lang ay kadalasang hindi komportable ngunit banayad kung ihahambing sa paglabag sa isang batas. Ang batas ay karaniwang ipinatutupad ng pulisya. Kung nahuli ang isang tao sa paglabag sa batas, may legal na aksyon na sumusunod. Ang legal na aksyon ay nangangahulugan ang taong iyon ay maaaring arestuhin, dumaan sa korte, kailangang magbayad ng multa, o mapadala sa bilangguan. Ang mga patakaran ay mas maluwag kaysa sa batas at maaaring baguhin ng madali at mabilis. Karaniwang ang paglabag sa isang patakaran ay nagreresulta sa mas hindi seryosong mga kahihinatnan kaysa sa paglabag sa batas. Maaaring itakda ang mga patakaran para sa paglalaro, para sa mga inahasahan sa bahay, para sa kung paano kumilos sa paaralan, at para sa mga paraan ng pag-uugali kapag ikaw ay nasa mga grupo o kasama ang mga kaibigan. Upang ang isang patakaran ay maging mas maraming komplikadong bagay ang kailangan mangyari. Matagal bago magawa ang isang batas. Kapag ang isang batas ay nabuo na, napakahirap baguhin ito. Sa kabilang dako, halos sino man ay maaaring gumawa ng isang patakaran. Maaaring umiral ang mga patakarang hanggat ang mga tao ay sumasang-ayon na sundin ang mga ito. Maaari din itong baguhin ng madali kung walang sumasang-ayon dito. Ang mga patakaran ay tumutulong sa atin na matuto upang maganda para sa pamumuhay sa lipunan. Pagproseso ng pag-unawa. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng patakaran o alituntunin sa batas, pati na rin ang mga kahihinatnan ng paglabag nito. Ika-4 na araw. Mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Isang araw na walang patakaran by MDR Brothers Education Channel. Hi, siya si Ryan at ayaw niya sa mga patakaran. Tuwing umaga, kailangan bumagon ng maaga si Ryan para pumasok sa paaralan. Sa paaralan, maraming patakaran o alituntunin na kailangan sundin ni Ryan tulad ng pakikinig at katahimikan habang nagtuturo ang guro. Sa bahay, mas marami pang patakaran na kailangang sundin ni Ryan tulad ng hindi ka pwedeng manood ng TV hanggat hindi ka kumakain ng hapunan at tapos ng iyong takdang aralin, Ryan, sabi ng kanyang mami. Sana'y mabuhay tayo sa isang mundo na walang mga patakaran, iniisip ni Ryan sa kanyang sarili. Nang si Ryan ay nasa paaralan muli, hiyay, nako, ano? Bakit ako narito? Nasaan ang lahat? Pumasok ang mga kaibigan ni Ryan sa silid-aralan na nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Hi guys, bakit kayo nahuli? Nasaan si Miss Annie? Tanong ni Ryan. Ngayon ay isang walang patakaran na araw. Hindi nais magturo ni Miss Annie kaya umuwi siya, sagot ni Bella. Yay! Walang patakaran na araw? Ibig sabihin maaari kong gawin ang anumang gusto ko. Woo! Uuwi na ako para maglaro, tuwang-tuwa na sinabi ni Ryan. Nang manali si Ryan pauwi, puno ng kasiyahan. Mami, nandito na ako. Ano ang lunch? Gutom na ako, sigaw ni Ryan. Napansin ni Ryan na magulo ang bahay. Oh, pasensya na, honey. Ito ay walang patakaran na araw at wala akong ganang magluto at maglinis ngayon, sagot ng kanyang mami. Ay sige, ibig sabihin
Kung kainin lahat ng tsokolate na gusto ko at manood ng TV habang kumakain, isip niya. Pagkatapos kumain, mayroon siyang isa pang magandang ideya. Pwede akong pumunta sa parke para magbisikleta dahil pwede kong gawin ang anumang gusto ko. Habang nagbibisikleta sa kalsada, napansin niya na may kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga tao ay nag-aaway at sumisigaw. May sunog na kalsada at walang sinumang nagpapatay sa apoy. Basura sa lahat ng dako. Sa parke, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro at lumapit si Derek sa kanya. Gusto ko ang iyong bagong bisikleta. Hindi pwede, bagong bili lang ito ng tatay ko para sa akin. Galit na sigaw ni Ryan. Akin na yan. Pwede kong gawin at magkaroon ng anumang gusto ko dahil walang patakaran at alituntunin sa araw na ito. Binalaan ni Derek si Ryan. Naaalala agad ni Ryan na kapag walang mga patakaran, maaaring gawin ng mga tao ang anumang gusto nila. Ibig sabihin nito, ang mga bombero, pulis at kahit ang mga naglilinis ng kalsada ay hindi na kailangan magtrabaho para panatilihing malinis, ligtas at mapayapa ang mundo. Walang mangguro na magtuturo sa mga bata kung ano ang tama at mali. Kailangan nilang mabuhay sa marumi at magulong bahay dahil walang gustong maglinis nito. Naisip ni Ryan na sana hindi na lang niya hiniling na ang mundo ay walang mga patakaran. Ryan, nakikinig ka ba? Bigla niyang narinig ang boses ni Miss Annie sa likuran. Ano? Nananaginip lang pala ako. Hay, salamat. Mami, nandito ka ba sa bahay? Sigaw niya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang mami mula sa kusina. Ryan, bumalik ka na ba? Gutom ka na ba? Natutuwa si Ryan na bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit mahalaga ang mga patakaran. Sa tingin mo, mahalaga ba ang mga patakaran? Punan ang kahon na pagkatapos ng pagtatalakay ng iyong sagot, isulat ito sa kwaderno. Pagproseso ng pag-unawa. Punan ang chart ng mga positibo at negatibong epekto ng pagsunod at di pagsunod ng alituntunin. Pinatnubayang pagsasanay. Pabaong pagkatuto. Sagutin ang mga mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Mahalagang tanong. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin? Pumili ng 4 na salita. 1. Ligtas. 2. Maayos. 3. Maganda. 4. Mamamayan. 5. Mapayapang. Mauunawaan ng mag-aral na mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sapagkat ito ang nagbibigay katiyakan sa patlang, at patlang, pamumuhay ng mga patlang. Ika-5 araw. Pagsusulit, essay. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Paliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Number 1. Ano ang kaugnayan ng tungkulin sa karapatan? Paliwanag. Number 2. Ano ang mangyayari kung lagi mong paninindigan ang iyong mga karapatan at ipagsasawalang bahala naman ang iyong mga tungkulin? Ipaliwanag. Number 3. Bakit mahalagang gampanan mo ang iyong mga tungkulin para sa pagpapatatag ng iyong pagkatao? Ano ang mga kabutihang dulot nito? Magbigay ng 2. Number 4. Magiging responsable ka ba sa pagsunod sa mga batas kung hindi ka sumusunod sa mga alituntunin? Pangatluanan.
Number 5, ngayong alam mo na ang magiging epekto ng hindi pagsunod sa mga alituntunin, paano mo isasabuhay ang pagsunod sa mga ito? Narito ang rubric ng pagmamarka. Atas ng kasanayan, mga puntos, paglalarawan. 5. Ang paliwanag ay nagkikita ng komprehensibo at malalim na kaalaman at pag-unawa. 4. Ang paliwanag ay nagpapakita ng lohikal na pangangatwiran at sapat na pag-unawa. 3. Ang paliwanag ay may kaunting pagkukulang sa kaalaman at pag-unawa. 2. Ang paliwanag ay may malaking pagkukulang sa mga detalye at pagkakaugnay sa pag-unawa. 1. Ang paliwanag ay hindi tumutugma sa tanong. Ang organisasyon at daloy ng ideya ay nakakalito. 0. Walang sagot. Maraming salamat po.